Magandang araw mga kabangka, welcome back naman sa ating munting channel, Pobreng Malipayong channel. At kung gusto niyo po na updated tayo sa video na in-upload natin araw-araw, pakisubscribe na lang po. So ngayon kabangka, pasensya na ako kabangka, yung unang in-upload natin kasi yung malaking bangka na medyo napurnada ng konti. So hindi natuloy yung niya, yung hindi pa natapos. So yung pag-vlog ko na yun yung last, yung pa rin yung niya doon, yung pwesto niya na doon, kaya hindi ko na siya na vlog pa. So ngayon kabangka, yung pinsan ko gumagawa ng bangka, medyo maliit na naman siya. Pero pangisdaan din siya. Yun. So yun po yung aabangan nyo na naman kabangka, para kung paano nila tatapusin at saka hanggang dulo, hanggang matapos nilang gawin. Yun po yung subaybayan naman natin. So ngayon kabangka, pakita ko na siya sa inyo kabangka. So total yan, dito ako kabangka sa kanila. Yan, gumagawa sila. So yun, tingnan natin yung ginagawa nila kabangka, at saka kung mga ilang araw ba ito matapos yung paggawa ng mga bangkang ganito kalaki. So Rod. Dan. So, Dodo. So yung bangka, paspasan yung gawa nila. So mga 3 araw pa lang siguro na nagawa to. Kasi yung kasko nito kabangka, dinugtong lang din nila. So yan, kung napansin nyo. So dugtong lang din yung mga kasko niyan. So yung ito na kasko, yung pinakahuli. So matagal na yan. So yung kahoy na to kabangka, tipulo yung kasko nila. Tapos yung dinugtong nila, tipulo rin. Yung tingnan natin yung yung kabangka, kung nakikita nyo, dilaw na dilaw. So yan, tipulo din yung mga kabangka. Tapos yung sampad nyo or pamalong, malabi to kabangka. So yan na rin, dugtong na rin siya kabangka. Yan, walang imposible kabangka sa mga dito sa amin. Kung pwede pagdugtungin, dugtungin nila yan. Katulad nito yung kasko kabangka, pakita ko sa inyo. So dinugtong rin nila to. Ayan, kung napapansin nyo kabangka, yan siya. Yan siya dyan, dilaw na dilaw. Tapos dito, ito yung luma. So dinugtong na nila yan. So ayan, yung mga dugtong nila. So hindi natin makita yung pinagdugtungan masyado kasi may mga epoxy na. Pero yan ang sabi ko sa inyo kabangka, totally dugtong yan. Yan naman yung luma at saka yung bago. So halos sa kalagitnaan kabangka. At saka yung dinugtong nila na luma kabangka, parang mas mahaba kaysa dito sa luma. Tapos yung gamit nila kabangka na mga lusok or pamakuan ng plywood. So na rin din, amugan nilang din. Tapos yung sampad dito sa likod, yun, mulabi lang din. Tapos sabi niyang gumagawa ng pinsan ko kay nakabangka, kakapusin naman to. So magdugtong na naman sila nito. Dugtungan na naman nila yan. So walang imposible sa kanila yung kabangka sa pagdating sa dugtong. So ayan pa rin kabangka, nais ko rin na ipakita sa inyo sa mga vlog ko kung paano maglagay ng pamalong or sampad. Yan siya kabangka. Yan, palit ulit ko yan sinasabi kabangka. Ganyan yung style sa amin. So wala kang makitang mga pako dito sa taas or mga trugo dyan na or thread. Ganun din sa harap kabangka. Yung kabangka, wala rin kayo makita dito ng mga thread or mga pako. Tapos yung haba kabangka ng kasko na to, nasa pila ka na doy, 23 doy. Lagyan natin 23 yung kasko niya, tapos plus pamalong. So, takbo na dito ng mga 24 or 25. Yan.
Tapos sa taas. Mga sa babaw siguro pod. Abuton ito no yan oh. Sa babaw blaw. Yo, 21 yo. SPO. Oo. So yung mga kabangka abutin ng mga 35 feet. Yung sa pinakataas, finish ng taas. Yun siya. Abutin siya ng 35. Baka kung napapansin nyo ito kabangka, mayroon dito sa gitna. Ganito kabangka. Hindi naman yan nakapix kabangka. Yung mga ganito, hindi naman nakapix yan. Alalay lang dito niya. Alalay lang dito sa pamakuan ng plywood yan para hindi pumunta dito sa gilid. Kasi nakapako naman siya. Pero yung pako niya hindi yung fix. Tatanggalin naman yung kabangka pag malagay na nila to yung batiola. Ayun niya po doon ng antad, ng clearance. So yung yung clearance para kabangka ng pamakuan ng plywood. So yan yung niya. Yung agwat niya nasa 15 inches. Yun po yung agwat nila. So malapit na kasi yung season sa amin kabangka ng tulingan na maliliit. So nilagyan, kinakargahan nila ito ng lambat. Ang taas po, 24. Okay lang ang 24. So yung taas ng intable kabangka, simula dito. So kalahating plywood, 24. Tapos yung buka sa gitna. So yung buka sa gitna kabangka, yung like ganito, nasa 36. So mabuka-buka na rin kabangka. Ito kabangko, nasa 36 ito yung buka nito sa taas. Tapos ito yung binutos na kabangka. Ganyan sila kabangka para hindi na mahirap dito. Magsalpak sa dito pa lang. Sa taas pa lang. Binubutasan na nila. Para pagdating dito, diretso na yung kabangka. Salpak na siya. Yung ganun din sa kanya sa kabila. So nila dilungkad na nila, kinuhaan nila ng para sakto yung nila. Pag mabaliktad to kabangka, tapos malagay dito. So ayan. So ito naman kabangka yung abangan muna natin kaysa doon sa isa sa malaki na yun. Ito lang muna yung abangan natin kasi medyo pending ng konti yung kabangka yung ganun. Naghanap pa yata na makina yun na malaki. Yung mayari nun kaya napinding. So malamang kabangka ito yung ginagawa nila mamayang hapon or bukas yan. Baka nakakabit yan. At saka yung pala kabangka nilagyan niya ng ito kabangka ng kahoy. Yung mga pang-stopper sa mga bato. Mulabi ito kabangka na kahoy. Ito. Super tigas nito. Dumudulas lang po ito sa mga kabangka, sa mga bato. Kaya yung kasko na tipulo, hindi yan masisira. Kasi bago ito yung kasko, maabot, kailangan pudpurin niya muna ito yung halos puno yung kapal. Yun. Matibay talaga pag mga ganyan kabangka. May abangan na naman tayo kabangka. So yun mga kabangka, nandito na muna muli yung pag-update natin sa first update natin sa ginagawa ng pinsan ko na bangka. First update natin muna. Kasi hindi natin nasundan yung paggawa nila ng kasi hindi ko napansin. Kasi may trabaho din ako sa bahay. Yun. So, dito na muna kabangka. So, subaybayan natin to kabangka hanggang matapos. Para may matutunan din kayong sa ganito kalaki na bangka. So, hanggang dito na muna muli mga kabangka. Thank you and God bless. Maraming salamat mga kabangka.
yo.